So eto na nga, tahimik pero malaking chika ang gumagalaw sa likod ng digital payments sa bansa, lalo na para sa mga lugar na dati parang invisible sa bangko at online transactions. Base sa mga lumabas na ulat, noong January 26, 2026, inaprubahan ng Pangulo ang National Digital Connectivity Plan, isang master plan na ang target talaga ay walang Pilipinong maiiwan offline, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Ang plano, gamitin ang satellite technology bilang last mile bridge para makapasok ang digital banking kahit sa mga lugar na walang signal ng 4G o 5G. Ayon sa opisyal na pahayag kahapon, February 2, kinumpirma ng Bangko Sentral na nakikipag-coordinate na sila sa Department of Information and Communications Technology para tukuyin ang mga dead zones kung saan ilalagay ang satellite terminals. Layunin nito na suportahan ang Paleng QR PH Plus para kahit sa palengke o rural transport hubs, pwede na ang digital payments kahit walang tradisyonal na internet. Kung pagbabasehan ng timeline, ang pinaka-inaabangang development ngayong buwan ay ang partnership ng Globe at Starlink para sa tinatawag na direct-to-cell technology. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan ng malaking satellite dish o Wi-Fi router. Direkta nang makakakonek ang ordinaryong LTE smartphone sa mga low Earth orbit satellites. Nagsimula ang testing noong huling linggo ng January at target ang full commercial rollout sa March 2026. Sa praktikal na usapan, pwede na raw tumanggap ng bayad ang isang magsasaka sa bundok gamit lang ang basic e-wallet app. Pero dito na pumapasok ang mas makulit na usapan online. Kasabay ng koneksyon, lumalawak din daw ang exposure. Ilulunsad din ng Bangko Sentral ang 24/7 real-time gross settlement system ngayong taon at ayon sa ilang eksperto, mas maraming oras online, mas maraming pwedeng pasukan ng banta. Kaya minamadali ng DICT ang pag-deploy ng encrypted frameworks at iba pang security measures para masigurong hindi basta-basta nasasagap ang satellite-based transactions. Napansin din ng netizens ang usapang presyo. Habang mabilis at malakas ang satellite internet, mataas pa rin daw ang hardware at buwanang bayad. Kaya lumulutang ang ideya ng bayanihan SIMs, mga government-backed na satellite-enabled SIM cards, na ang goal ay gawing mas abot kaya ang access at hindi lang para sa may kaya. Dito nagsimula ang mga tanong online kung bakit parang minamadali ang lahat. Kung titingnan ang mas malaking larawan, konektado raw ito sa pressure mula sa international community, lalo na sa usapin ng financial monitoring. May pananaw ang publiko na sa pagdadala ng rural at unbanked transactions sa digital system, mas napapakita ng bansa na kaya nitong bantayan ang galaw ng pera sa lahat ng rehiyon. May mga nagsasabi na maaaring ganito ang nakikita ng gobyerno. Kapag konektado ang lahat, mas transparent ang sistema, mas kontrolado ang risk, at mas malaki ang tiwala sa ekonomiya. Para naman sa mga nasa IT at tech space, napapansin ang bagong opportunities sa edge computing, AI-driven fraud detection, or zero trust systems na kayang gumana kahit mataas ang latency ng satellite links. Bago tayo matapos, kung may sense sa'yo ang ganitong usapan, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang opinion online para sa mas marami pang chika na may lalim. Ngayon ang tanong, ito ba ay simpleng paghabol sa teknolohiya para sa inklusibong digital payments o may mas malalim na dahilan kung bakit ngayon ito todo-todo? Ano sa tingin mo?